Hello mga kabukayo. Dito na, nakababa na ako ng Cardona. And ito na yung arko ng Morong. So, welcome to Morong, when education is first. Yan. Mga teachers ko nung elementary, mga taga dito sa Morong. So imagine guys, 1990s yan, 90s ako nag-aaral, 80s, 90s, no? So tapos yung mga teacher ko, mga taga dito sa Morong. Ang pasok ko nun is 6 AM. Nauuna pa sa akin yung mga yun sa school, yung katabing yung school ko, isang kanto lang yung layo, isang street lang mula sa bahay. Diba? Eh nung time na yun, wala pa mga UV. I'm not sure kung ano ang biyahe nila from Morong to Makati, diba? Ganun kalayo. So shoutout sa mga teacher ko nung elementary. Buhay pa kaya sila? Si Ma'am Panganiban and Mrs. Soriano. Yan, mga taga Morong yan. May punto pa nga yung mga yan pag nagsasalita eh. Well, sana buhay pa sila at nag-enjoy sa kanilang mga life. Yun, lamig dito guys. So habang pumapadyak ako, you know, para hindi boring, kwento ko sa inyo yung nangyari sa akin nung na-angioplasty ako tsaka stent. So last year yun, hindi pala last year, no? Kasi November yun eh, 2023 yun. So magtatapos yung taon. Maaga ako nagbabike eh. Usually mga 4:30 yan, 4:30 or 5. Maalis na ako ng house. So bumangon ako. Actually yung bangon na, paupo pa sa kama. And then naramdaman ko may parang nakadagan sa dibdib ko. Tapos mahapdi na mainit yung sa dibdib ko. Yan, hanggang sa may packet ng lalamunan eh. Ganun yung na-feel ko. Tapos ginising ko yung wife ko. Sabi ko, Mami, masama yung pakiramdam ko eh. And then my wife asked me kung anong nafe-feel ko. Sabi ko, medyo mahapdi yung dibdib ko na, pero ang pagkakatanda ko, hindi ko sinabi na mabigat eh. So yun, ang sabi ng wife ko, baka acid reflux or GERD, no? But since first time ko lang na maramdaman yung gano'n, sabi ng wife ko, mag-antacid ako. So meron kaming antacid sa baba. Binigyan ako ng wife ko ng antacid. Pero hindi pa rin alis. Maghapon yun na ganun yung nararamdaman ko. Pero hindi ko sinasabi sa wife ko na nangangalay na yung panga ko, tsaka yung balikat ko nangangalay na eh. Tapos mga gabi na, parang alam ko na pupunta ako na hospital eh. Tinulog ko lang muna yun eh, kasi maghapon na masama yung pakiramdam ko eh. So ginawa ko, tinulog ko lang. Naalala ko, marami pa akong ginawa nung maghapon na yun eh. Guys, ayos pa ako ng bike eh. Tapos mga gabi na, naligo na ako. Yung mga alas 6 yun, 6 or 7. Naligo na ako. Parang pine-prepare ko na yung self ko na
pupunta ng hospital. Then after ko maligo, pahinga kasi nga masama yung pakiramdam ko na. Sabi ko sa wife ko, punta na tayo ng hospital. Sabi ko sa kanya, mami, punta na tayo ng hospital kasi masama na yung pakiramdam ko eh. Yun, pumunta kami ng hospital. Ako pa nga nag-drive eh. Di ba? Hindi ko na lang pinapahalata sa wife ko. Siyempre, baka nervous eh, diba? Tapos pagdating namin sa medical city, yun, di siyempre nasa ER kami pumunta eh. Tinanong ako kung ano yung mga nararamdaman ko. So sinabi ko sa kanila yun na ma-update yung dibdib ko. Yung parang uminom ka ng mainit na tubig, guys. Ganon yung naramdaman ko, nahapde. Mainit na maasim. So ang binigay din sa akin, ano rin, parang antacid din. Ganon. Tapos inoobserbahan nila ako. Yan. Pinahiganan nila ako sa ER. Nakahiga lang ako doon. Yan. Tapos mga hours pa yung lumipas eh. Pero feeling ko na nakahiga ako doon, no, sa ER. May mga 2 oras din ata na inoobserbahan ako. Pero feeling ko parang yung sumasama na yung pakiramdam ko talaga. Parang nagpa-progress yung nararamdaman ko sa dibdib. Ngayon may lumapit sa akin doktor. I don't know kung residente yun or what. Tinanong niya ako, sir, ano ba talagang nararamdaman mo? Sabi niya sa akin. Yun, sabi ko, ganun pa rin, mabigat sa dibdib. Pero sinabi ko rin sa kanya na parang dinadaganan yung dibdib ko. Alam ko, hindi ko sinabi yan nung unang dating ko sa ER eh. Tapos yung sinabi ko na yung nangangalay na yung balikat ko tsaka yung panga, nakita ko yung doktor, yung facial expression niya nag-iba eh. Sabi sa akin yung doktor, nako sir, inaatake ka. Sabi, yun yung sinabi sa akin yung doktor. Tapos lahat yon naging wait lang, ahon eh. Dugtungan ko yung kwento ko mamaya, part 2. Okay, so part 2 na ng kwento, guys. So yun nga, tinanong ako nung cardio sa hospital kung ano nararamdaman ko. Tapos yun, sinabi ko rin totoo na namamanhid yung pangako tsaka yung balikat. Yun nga, sasabi niya, inaatake daw ako. So doon na nagsimula ang lahat. Marami ng test na ginawa sa akin. May ECG, mga blood test, yung troponin eye, trop eye, tawag nila, ganun. Doon daw malalaman kung inaatake ka talaga. Kasi I'm not sure kung tama, sorry yun yung parang nag-excrete yung puso, kung tama ba yun, yung kung ano man yun. Tapos doon nila mami-measure kung inaatake ka. So after series ng lab, binalikan nila ako sa ER. Then ang sabi, sir, you're having a heart attack. And then we recommend na daling ka sa yung monitoring room nila. Kasi nga medyo risky na ako nun. Parang anytime pwede akong atakihin na sa puso na matindi. So yun, dinala ako sa monitoring room nila. Inakit na ako doon. Kaya part 3 ulit mamaya dahil ahon na. Alright. Okay. So tuloy ang kwento, guys. So
yun nga, inakit na ako sa monitoring para maobserbahan. Maraming kinabit sa katawan ko na mga aparato. Wireless pa nga yun namomonitor nila ako sa kabilang kwarto kung kamusta yung condition ko. Tapos nung nandun na ako sa monitoring room, marami na sila sa akin binigay na gamot And then I remember na pinuntahan na ako ng cardio ko doon. Tapos in-explain niya yung gagawin sa akin, kung ano yung nangyayari sa akin. Sabi nga niya na kailangan kong i-angioplasty para makita yung talagang mga bara ko sa puso. Kasi from there, doon malalaman kung lalagyan ako ng stent. So syempre, ako na gusto ko pang mabuhay syempre, no? Gusto ko pang umaba yung buhay ko Sabi ko, sige, total meron naman akong health card di ba? So medyo malakas yung loob ko guys, kasi kahit pa paano may health card ako. And then yun nga, sabi sa akin ng doktor, i-angioplasty niya ako parang Tuesday, parang ganon, kasi holiday nun yung Monday na-move yung holiday ng Monday. So sabi ng doktor, since Monday, the following day daw niya ako i-angioplasty. Sabi ko, okay lang po, since naandun naman ako sa monitoring, malakas na yung loob ko na namomonitor nila ako kahit papano, na medyo nabawasan yung takot ko na atakihin, kasi nga binigyan na nila ako ng gamot But then hindi nagbabago yung nararamdaman ko. Pabigat din ang pabigat yung yung nasa dibdib ko, yung kung paano ko sa i-describe. Siguro magpadagang kayo sa asawa nyo sa dibdib, ganon. Parang may nakaupo, may nakadagan sa dibdib ko. Tapos yun, bumalik yung cardio Dr. Sabas. Thank you pala sa inyo, Dr. Sabas, shout out. Bumalik yung cardio, sabi niya, Bener, i-schedule na kita bukas maaga. If I remember, parang mga alas 6 o alas 7 ako ginawa Sabi ko, sige, okay lang. Kasi siguro, nalaman niya na hindi gumaganda yung pakiramdam ko kahit na binibigyan na nila ako ng mga gamot. So, ayun, kinabukasan ng umaga, prepare nila ako para dun sa angioplasty procedure ko. It's either sa singit ipapadaan yung aparato or sa wrist. Pinag-shave pa nga ako diba, mayabang pa nga ako nun. Sabi ko, no need to shave kasi shave na ako So yun, mabait yung mga nurse ko doon. Thank you nga pala, lalo na kay Abby. Si Abby, nurse ko na isa nasa US na ngayon yun. Thank you, Abby, sa pag-asikaso mo sa akin dyan sa Medical City nung nandyan ako. Pero syempre, yung number one personal nurse ko, yung wife ko. Yan. Thank you, Mo May. Ikaw ang aking number one na nurse. So yun nga, the next day guys, dinala na ako sa nung na-prep na nila ako morning. Schedule na ako ng procedure ko. Dinala na ako dun sa di naman, I'm not sure kung operating room ba tawag. May tawag sila dun na ginawa yung angioplasty procedure ko. Yan. Okay, so later ulit para sa angioplasty procedure. Okay, so tuloy ang kwento guys. So yun na, yung nasa operating room na ako, ginagawa ng procedure sa akin. Gising ako nun actually. Hindi ko alam kung anong tawag sa, hindi yata general anesthesia yung ganun So gising ako nun, may monitor sa tabi ko sa taas. Nakikita ko yung ginagawa sa akin.
Yun, pero syempre, kabado. So yun, syempre, kinakabahan din ako, no? Sino bang hindi kinakakabahan? Eh, hindi naman ako tulog. Diba? Gising ako nun eh, nung ina-angioplasty ako eh. Okay. So, hindi rin naman ganun katagal yung ginawa sa akin na procedure. Hindi ko matandaan kung mga 1 oras ba yun or 2 oras. Ganun. And then, nung after nila gawin yung angioplasty ko, sabi sa akin ng doktor, ito yung mga nakuha sa akin na bara-bara, pinakita pa sa akin eh. Ganun. Yung parang alam niyo yung tansan, dun halos parang dun nakalagay yung mga bara eh, na ewan ko paano nila naalis yun. Tapos sabi nila sa akin, unfortunately hindi ako nilagyan ng stent kasi parang risky, diba? Sabi niya ganon. So kailangan ng isa pa, i-schedule ako ng isa pang araw. I need to take some medicines, ganon, para may matunaw ba, parang ganon eh. So kailangan i-reschedule ako ng ibang araw pa para may ilagay yung stent. So yun nga, i-schedule ako ng kung halimbawa kung Monday ang procedure ko, Wednesday nilagay yung stent ko. So dalawa yung nilagay nila sa akin, stent. Pero really, after mailagay yung stent, kasi nung na-angioplasty ako, ganun pa rin yung nararamdaman ko eh. Medyo mabigat pa rin. Pero nung nailagay nila yung stent ko, ang laki ng ano talaga, difference. Laki ng, parang naginhawaan ako eh. Nawala yung sa dibdib, yung bigat ng dibdib ko, tsaka yung pangangalay ng pangakon. So yun ang istorya ng aking angioplasty at stent. So next bike ride, kukwento ko naman sa inyo yung post angioplasty and stent procedure ko. Okay? Lapit na tayo sa taktak guys. Salamat sa mga nakinig. Yan. Mamaya ulit pag nasa may taktak na tayo.